Kasi ang katotohanan, kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay, hindi po para mamatay. Actually kasi sabi ko nga po, ang presyo po na talaga niyan mataas. Kung mababa po yung kuha ko yan, automatic nagbababa din po ako. Isang malaking sakripisyo kung ilarawan ng isang retailer ng bigas na si Gina Año Nuevo ang pagsunod sa implementasyon ng price cap. Ayon kay Gina, napakahirap ibaba sa 50 pesos ang kada kilo ng imported rice, lalo na sa panahon ngayon na tila ang bawat isa ay nakikipaglaban na lang para maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya labag man sa loob para maibaba lang ang presyo ng kanyang tinda, nagbawas na lamang ito ng 3 hanggang 5 piso sa ilang brand ng kanyang tindang imported rice. Nagsakripisyo po ako ng wala po akong kita. Kaysa naman po sabihin nila sa hulihin kami kasi lumabag kami sa ng DE. Mula sa orihinal na presyo ng Coco Pandan at Jasmine Rice na 58 pesos, ginawa na lamang ni Aling Gina na 55 pesos ang kada kilo. Giit niya, hanggang doon na lang ang kaya niyang ibawas at imposibleng isagad pa sa 50 pesos, lalo pa at maging ang puhunan niya ay utang pa rin na kailangang bayaran. Paninindigan nito na dapat bigyan muna silang pagkakataong maipaubos ang mga mahal na stocks bago muling makabuelo sa 50 pesos na price cap. Subalit binigyang diin ng Department of Agriculture na mas maiging itago na lamang muna ng mga retailer o kaya naman ay isauli pansamantala sa kanilang mga supplier kaysa piliting ibenta sa merkado kapalit ng mas malaking pataw na parusa kung maninindigan pa rin ang mga ito na ibenta sa mas mataas na presyo ang bentahan sa merkado. Ayon pa sa DA, mas makabubuti rin ito sa mga local farmer para maibenta ang kanilang ani at kumita sila ng malaki. Ang problema dyan, may batas na binaba ang ating ang gobyerno, kailangan sundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan, at nasa sa kanila nila kung gusto nila ibenta yan o hindi nila ibenta. Diba? Sa ang payo ko nga sa kanila, since may price cap na, baka kausapin nila yung supplier na, ibalik muna nila yung mga nabili nila ng mahal. Kasi nga, yung pambili nila mahal, ibig sabihin, nag-profit din yung nagbenta sa kanila. Noong May 14, nagsimula ang pag-iral ng 50 pesos price cap sa buong bansa para sa 5% broken imported rice. Maaari itong palawigin, baguhin o alisin depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan. Bilang pagpapataan sa mga retailer, nagbigay rin ng ahensya ng mga implementation guidelines at contact details para sa kanilang mga katanungan at reklamo. Matapos ang warning at information campaign sa loob ng 30 araw o hanggang June 12, papatawan na ng sanksyon at kasong kriminal ang mga lalabag sa naturang cap. Sa ilalim ng Republic Act 7581, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng kriminal o administratibong parusa. Kabilang na ang pagkakakulong mula 1 hanggang 10 taon, multa mula 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso, parehong pagkakakulong at multa, pansamantala o permanenteng pagsasara ng establishmento, pagsamsam sa mga produktong sangkot sa paglabag, suspensyon o pagbawi ng permit at lisensya, pagpapalabas ng cease at desist order mula 1,000 piso hanggang 1,000,000 piso, at personal na pananagot ng mga opisyal o empleyado ng mga korporasyong lumabag. Pakiusap lang namin na sundin nyo to. Wala naman sa amin gusto manghuli o kaya mag-file ng kaso, dagdag trabaho lang to, dagdag sakit ng ulo. Pero kailangan ho namin gawin at kaya sana magtulong-tulungan tayo sa 30 days or 60 days na ito para lang makatulong din naman sa buong bansa. Samantala, inihayag rin ng kalihim na nagkaroon ng kasunduan ng ahensya sa mga stakeholder ng rice industry para naman sa pagtatakda ng suggested retail price o SRP para naman sa local rice. Ang local rice is not kasama sa price cap. Ang SRP na i-issue natin sa local rice is, or suggested retail price is 53 pesos. Ayon kay Secretary Chu Laurel, layunin nitong magkaroon ng balanse sa kita ng mga magsasaka at abot kayang presyo para sa mga mamimili. Nilinaw ng kalihim na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang para malaman ng publiko kung ano ang maituturing na patas sa presyo ng local rice. Kaugnay nito, maglalabas din ng memorandum para naman sa implementasyon ng SRP para sa local rice. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.